Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Kamusta po ba mga anak ng Diyos? Nagalak po ba kayo? Pagod po ba kayo? Hindi po para po sa Kanya, walang pagod po. At ang kinin po natin, ang mga pawis na lumabas sa ating katawan ay kagalingan. Amen po ba? Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon, pagkat sa araw na ito, mapalad tayo na tumugon sa Kanyang panawagan. Marami ang tinawagan, subalit iilan lamang po tayo tumugon sa Kanya. Amen po ba? At ang kinin po natin, natwirang tayo rin ang magagalak sa ating pagtupad, pagtalima sa Kanya. Amen po. Mahal na kapatid, kamusta na po kayo mula kahapon? Ala na po, galing na po ako. Amen. Purihin ang Ama dahil po sa pakikinig at pag ginawa po ninyo yung tinura ng banal na Espiritu, sinabi po sa inyo na tumayo ka, lumakad ka, nakinig kayo at sumunod sa Kanya. Di po ba? Anong nakamta nyo? Kagalingan, kagaanan ng inyong pakiramdam. Amen po ba? Ganon din po kayo, kapatid. Kamusta na po kayo? Okay na po. Okay na po. Salamat sa Ama, purihin siya. Dahil po sa pinakinggan nyo rin ang tinura ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo at sumunod kayo, tuwirang kakalingan din po ang inyong nakamtan. Amen po ba? Mga minamahal na kapatid ko, sa araw na ito, ako po ang naatasan bilang tumayong facilitator sa inyo. At nais kong pagsasaluhan natin ang temang pakikinig at pagsasagawa o pagsasabuhay. Napakahalaga po sa dakong ito ang pakikinig. Hindi po ba? Sa araw-araw po ang hain ng ating Panginoon ay ang Kanyang mga banal na salita. Una po, yung mga nagbabahagi sa harapan ninyo, hindi po sa bilang katauhan kung ano man ang binabahagi sa inyo, kundi ito ay mula rin sa ating Panginoon, na kalooban na sila ang magbahagi sa inyo. At pagdaka po, ang sa huli, ay ang mga banal na aral na mula sa Ama, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Amen po ba? Mga minamahal na kapatid ko, kung ang bawat tumatayo sa harapan nyo, higit ang mahal na Apo, ay pinakikinggan nyo ang lahat ng mga salitang iniluluwal sa harapan nyo, tuwirang kayo rin ang makikinabang na totoo. Amen po ba? Ano po ba yung silbi kung halimbawang nakinig kayo, pagdaka ay nawala naman sa inyo? Wala rin, wala kayong matatanggap. Subalit, napakapalad po ng mga anak niya na nakinig sa kanyang mga salita, taimtim na nakinig, naiti mo sa puso, sa isip, at minithi at nagsumikap na ito ay maisagawa. Tayo rin po ang nakikinabang, hindi po ba? Amen. Napakabuti ng Ama, napakadakila niya, patuloy niya tayong inaakay, inaapuhap. Ibinabahagi ang kanyang mga banal na aral para sa kanyang mga anak upang ganap nating madam at makilala siya. Amen po. Amen. Nais ko pong ito ang pagnilayan sa araw na ito, sa dakong ito, sa pagtungo nyo sa dakong ito, sa araw-araw na pakikinig nyo. Pagsasabuhay, sa bawat napakinggan nyo at naisasabuhay ito, ano po ang naging dulot sa inyo? Natural po, may naging dulot sa inyo na mabuti. Amen po ba? Lalo na po yung mga araw-araw na naririto, kagalakan po ang tuwirang nakakamtan nyo. Amen po ba? Lahat naman po tayo, kaya tayo naririto, may gusto sa ating Panginoon, may hinihingi tayo. Yung mga may karamdaman, ano po ang minimiti? Kagalingan. Kung ano yung meron po sa atin na may mga dinadala, pasanin sa buhay, kung minsan para kang pakiramdam mo, nanghihina ka, nadidimlan ka, nagugupo ka, ano ang gusto nyo? Kalakasan na mula sa Ama. Yung may mga pinagdaraan na nakala may wala ng pag-asa. Subalit dito, ano man ang hinihiling nyo, dito ay matatagpuan nyo. Dito ay matutugunan, mga kapatid ko, sa pamamagitan lamang ng pakikinig nyo mga banal na aral ito. Kung tuwirang tatanggapin, ititi mo sa puso't kaisipan, at pagsusumakitan na maisabuhay, ay tuwirang anuman ang ating minimiti ay ating makakamtan. Amen po ba? Kaya ito po ang magiging daan ng ating
Mahaginan, sa pakikinig at pagsasabuhay o pagsasagawa ninyo, ano ang naging dulot nito sa inyo? Nais ko po munang tawagin upang higit na mapalawak ang tema na ibinahagi sa araw na ito. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay sa katauhan ng ating Mami Beth Chico. Salamat po muli aming dakilang Ama sa araw na ito, na muli kaming mga anak mo ay inakay mo upang makipag-ugnayan ang iyong espiritu sa mga espiritu ng mga kapatid ko na inakay mo sa banal na lugar na ito. Kayo na po ang bahala, Ama. Alam niyo po ang mga dahilan kung bakit sila nandirito. Basang-basan niyo po ang kanilang nararamdaman, ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan. Kaya't ang samot dalangin ko sa inyong Ama, sa aking maikling pagdulog sa inyo, nawa po, habang sila'y nakaupo, mayroon na po kayong ginagawa sa bawat isa sa kanila. At nawa po, bago sila umuwi, mayroon silang kakaibang maramdaman. Maramdaman nila ang espiritong mula sa iyo upang umuwi sila. Napuspos ng kagalakan ang kanilang puso't kaisipan. Ito po ang samot dalangin ko sa inyo, Ama, sa araw na ito. Naway dinggin niyo po ang aming panambitan. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ang ating buhay na Diyos. Pakikinig at pagsasabuhay. Madali po yung una, pero yung pong pangalawa medyo mahirap. Bagamat yung una ay madali lamang, subalit sa iba ay magiging mahirap, lalo na po kung hindi tayo nakapokus ng pakikinig sa ating Panginoon. Kung sa sandaling ito, nakaupo nga kayo dyan, subalit ang isip ninyo abala sa kung ano-anong bagay, mga problemang iniwanan, mga problemang taglay-taglay, hindi po magkakaroon ng saysay ang inyong pakikinig. Kaya number 1 requirement sa ating pakikinig, linisin natin ang ating kaisipan, linisin natin ang ating puso upang tayo ay ganap na makapakinig. Alam niyo po yung teacher ko noon, para matest po kung talagang kami nakikinig, hihinto po ng pagkasalita at sasabihin po niya ano yung last word na sinabi ko. Kaya pag hindi mo nasabi, huli ka, hindi ka nakikinig. Ganun lang po sa kasimpleng mag-measure upang malaman kung ang kanyang mga anak ay nakikinig. Tinatanong po niya lagi yung ano yung huli kong salitang sinambit para po matest kung yung kanyang mga kaharap ay nakikinig. Kaya nahuhuli na po. Mahalaga po ang pakikinig. Ang Panginoon po ay napakabait. Binigyan niya po tayo ng 5 pandama o yung tinatawag nating 5 senses. Yung pong batang alaga ni Mother Marisa, tanong niyo po sa kanya yung 5 senses na yon, alam na alam po niya. Sa murang edad, ilang taon na po si Angel? 4 years old? Tama, 5 years old. Pero yung pong 5 senses na yan, alam na po niyang isa-isahin. At isa po sa 5 senses na yan ay yung ating tainga. Na ang ating tainga ay ginagamit natin para sa pakikinig. Pero ingat kayo, sapagkat ang napapakinggan natin ay laging 2. Isang mula sa mabuting espiritu at isa sa masamang espiritu. Kaya ang tagubilin ng ating Panginoon, anak, piliin mo yung mga pumapasok sa tainga mo. Ang pakinggan mo lang ay yung mga mabubuti at yung hindi para sa akin ay huwag mong pakinggan. Maliwanag po ba sa inyo yon? Ano po yung mabubuti? Lahat na makatutulong sa atin upang mag-grow tayo spiritually. Lahat ng hindi makakatulong sa atin para mag-grow tayo spiritually, wag po nating tanggapin. Katulad po ng mga chismis about mga kapitbahay natin. Wag po nating i-entertain yan sapagkat hindi po yan makapagdudulot ng mabuti upang lumusog at lumago ang ating espiritu. So isa po yan sa mga senses natin, yung pakikinig. Pangalawa, yung sense of seeing.
At ang ginagamit natin dito ay ang ating mga mata. Katulad din po ng ating tainga, dapat po yung matang ito lumilimi rin kung ano yung mga bagay na dapat tingnan na makatutulong para mag-grow tayo spiritually at yung mga bagay na dapat nating ipikit ang ating mga mata upang hindi tayo magkasala. Alam niyo po bang gawin yon? Alam niyo po, yung mga palagi dito na tumanggap na ng aral ng banal na Espiritu, kayang-kaya na pong labanan yan. Pag hindi mabuti, ang naririnig nito, reject. Kung mabuti, accept. Kung ang nakikita nito ay hindi makabubuti, reject. At kung makabubuti, accept. Ganun lang po kasimple. Pangatlong sense po na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, very ordinary. Yung pong sense of smelling o yung ating pandama upang tayo ay makaamoy. At yung isa pang sense, pang-apat na sense, ay yung sense na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makalasa. Pag hindi po ito healthy, yung sense of smelling at sense of taste na tinatawag, yung ating panlasa, hindi rin po normal ang pagkabuhay ng tao. Sapagkat hindi mo maamoy kung ano yung mabango. At hindi mo rin maamoy kung ano yung mabaho. Wala na pong pang-amoy yung mga taong wala po nung sense na ganito. At yun naman pong wala ng sense na panlasa, hindi na rin po nila nalalasahan kung masarap o hindi yung kanilang kinakain. Subalit sa Espiritu, iba ang pinapakain ng Espiritu, hindi po ang ating katawan lupa. Amen? Ang pinapakain po ng Espiritu ay ang ating kaluluwa. Kaya kung ikaw ay ganap na tumatanggap, lahat ng mabuti ay tatanggapin mo. At yung ikalimang sense, yung tinatawag na sense of touch, yung sense ng pandama. Mga kapatid, kalimutan na po natin yung apat. At ang pagtuunan na lang natin sa araw na ito ay yung pakikinig. Pakikinig. Kapag tayo ay nakikinig sa mensahe ng banal na Espiritu at nakapokus tayo sa Kanya, 100% makikinabang tayo. Amen? Kayo po ba'y may napakinabangan na sa inyong pakikinig? Meron naman po. Halimbawa? Halimbawa po yung kababaang ugali, tsaka yung mapagbigay po. Very good. Sa kanyang pakikinig, meron na siyang napala. Natutunan na niya yung pagiging mababang kalooban. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Si kapatid medyo malaot-laot ko na rin nakikita. Meron na po ba kayong napakinggan na nakatulong sa inyo? Opo. Yung pong manalig ka sa Panginoon at magtiwala ka sa Kanya. Very good. Manalig at magtiwala sa Panginoon, siguradong mayroon kang makakamtam. Kaya mga kapatid, kayo pong nandirito, meron ba kayong karamdaman na sa pakiwari ninyo wala ng pag-asa? Sapagkat sinabi ng doktor ninyo, naku, wala ng pag-asa yung karamdaman mo. Malubha na ang karamdaman mo. Yun po ay wika lamang ng tao. Subalit sa Panginoon, magtiwala ka, manalig ka, umasa ka, siguradong mayroon siyang magandang gagawin sa iyo. Katulad po ni kapatid kahapon, kahapon po pinalalakad kayo, parang ayaw niyong lumakad, parang pakiwari ninyo mabigat ang inyong mga paa. Subalit, salamat sa pagtitiwala mo, nagtiwala ka. Naglakas loob kang lumakad hanggang sa kalaunan, hindi mo na namamalayan, ikaw pala'y tumatakbo na. Amen? Nakatanggap ka na sapagkat nabasa na ng Panginoon ang iyong damdamin. Alam na niya ang iyong pagtitiwala sa Kanya, kaya mayroon pong tinatawag na instant healing. Instant healing na ngayon lang nagpunta sa Kanyang pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon na dakilang manggagamot. Sabi ko nga po sa inyo, nakaupo pa lamang kayo. Kung kayo'y matamang nakikinig, wala po kayong kamalayan. Pinagagaling na kayo ng Panginoon. Amen? Yan po ang sikreto ng pagpapagaling ng Panginoon. Sabi nga po, dito walang stethoscope, walang kung ano-anong instrumento para ma-detect yung karamdaman mo. Subalit ang buhay na Diyos na sumasa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, oras na lapitan ka, alam na niya kung anong parte ng katawan mo ang mayroong karamdaman. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. At sino po ang nakakakamtam ng mga
may instant healing na tinatawag. Number 1, yung mga nakikinig at nagtitiwala at naniniwala sa kanyang salita na walang hindi pagagalingin ng Panginoon kung ganap ang ating pagtitiwala. Kaya sabi nga po naming madalas, kapag mayroong mga naatasan tumayo dito sa gitna, hindi naman po kami tatayo dito nang wala rin pong binabahagi ang Panginoon eh. May mga salita din po siyang ibinabahagi para mabigyan namin kayo ng inspirasyon na sa inyong pakikinig, meron kayong mapapala. Mabuti si kapatid, sa kanilang pakikinig, mayroon na po silang natamo. Yung pong kababaang sinasabi niya. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y bago-bago pa lang din dito, wala po sa akin yung salitang kababaan. Sapagkat ako din po ay may kataasan. Pakiwari ko sa sarili ko noong mga panahon na yon, dala ng aking kayabangan, ako yun laging tama. Hindi ka po pwedeng mga tuwiran sa akin sapagkat ang katuwiran mo'y mali. Mali pala yun sa Panginoon. Sa aking pakikinig, natutunan ko. Sige po, paupuin po muna natin sila. Welcome po sa inyo. Nawa po sa inyong pakikinig, meron kayong matamo. Oras pong naupo kayo dyan, nag-focus na kayo sa Panginoon, kung hindi po kayo magdududa, meron na po kayong mapapala. Kung hindi po ako, kung wala po akong napala sa pakikinig sa banal na mensahe ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, wala na po ako dito. Dahil sa aking pakikinig, mayroon siyang ginawa sa buhay ko, mayroong pagbabagong nagawa sa buhay ko, kaya inabot po ako ng 9 na taon at ako'y nandirito pa. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Marami siyang babaguhin sa atin kung sadyang tatanggapin natin siya. Ang lahat ng mga ugaling hindi karapat-dapat sa Kanya, kikilos at kikilos ang Panginoon upang tayo ay baguhin. Ang nais ng Ama, isabuhay lahat ng ating naririnig. Sabi ko nga po sa inyo, nandyan ang malaking challenge kung paano ka magsasabuhay. At kailangan po itong makita sa ating buhay, hindi lamang sa loob ng ating tahanan mismo, kundi sa bakuran na ating ginagalawan. Sapagkat pag hindi po tayo nagsabuhay, sino po ang mapupulaan? Halimbawa, si Tita Lucy, araw-araw nandirito siya, pero wala siyang pagsasabuhay na ginagawa. Sino po ang mapupulaan sa palagay ninyo? Si Apo Kunching daw. Sino po si Tita Lucy daw? Sino po ang mapupulaan? Sino po, Tita Gloria? Ang Panginoon, mapupulaan. Okay, himay-himayin po natin, ano? Maaaring mapulaan si Tita Lucy. Sasabihin po ng mga kapitbahay niya, yan ba yung nagpupunta araw-araw kay Apo Kunching? Tinamaan din si Apo Kunching. Wala namang nababago sa kanyang kilo, sa kanyang gawa, sa kanyang salita. Napulaan si Tita Lucy, napulaan si Apo Kunching, napulaan ang Panginoon na sumasa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Tama pong lahat ang sagot ninyo. Tama pong lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Patunay lamang na nagbubunga ang inyong pakikinig sapagkat mayroon kayong natututunan. Tama pong lahat ang inyong sinambit. Alam niyo po, ang pagsasabuhay, hindi naman po kailangang magaling kang magsalita. Hindi niyo po pwedeng ikatwiran. Panginoon, hindi ko po maisasabuhay ang inyong mga aral sapagkat hindi ko po ito ibabahagi sa aking kapwa sapagkat wala po akong kakayahang magsalita. Nahihiya po akong makipag-usap sa tao. Nahihiya po akong humarap sa maraming tao. Mga kapatid, hindi po kailangan ang magaling magsalita sa pagsasabuhay. Sapagkat ang pagsasabuhay ay higit na makikita at makikilala sa inyong gawa. Amen? Kaya
Kung ayaw niyong mapintasan, isabuhay ninyo ang napapakinggan nyo rito. Kung ayaw niyong mapintasan ang ating mahal na Apo Kunching, isabuhay ninyo kung ano'y natututunan nyo dito. At kung ayaw ninyong mapintasan kayo, ang Apo Kunching, pati si Divine Mercy ay nadadamay, magsabuhay kayo ng mga aral na naririnig nyo dito. Sapagkat kung hindi, walang saysay. Sabi nga po kahapon, doon na lang kayo sa inyong bahay. Maglinis, maglaba, magluto. Merong mapapala yung mga kasambahay ninyo. Kailangang may mapala kayo, kailangang may makita ang Panginoon sa inyo, matuto kayong makinig upang kayo ay mayroong maisabuhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth. Napakaliwanag po, Batid ko pong naunawaan nyo na, hindi lamang po kailangan basta makinig lang. Kailangan po makita ito sa gawa. Kahit po hindi nyo sabihin na nakikinig naman ako pero nakikita naman po sa gawa nyo. Alam po namin na nakikinig kayo nun dahil may natututunan po kayo, may natatanggap kayo. Amen po ba? Ngayon naman po nais kong tawagan ng isang kapatid na ito. Nung una-una po siya dito, madalas ko siyang nakikita na nagagalak po ang puso ko sa kanya sapagkat nakaupo lang nga po siya dyan. Subalit batid at dama mo na nakikinig siya habang may nagbabahagi dito, lalo na po kapag ang mahal na Apo Kunching ang nagtuturan na po, nagmemensahe, habang nakikinig po siya, nakapikit siya, nakangiti siya, dinadama niya at alam ko po na nasisiyahan siya sa mga naririnig niya. At dahil po sa pakikinig niya at minithi niya na ito ay maisabuhay, kaya po kapuspusan ang naging dulot sa kanya. Siya na po ang magbabahagi sa inyo kung ano po ba naging dulot ng pakikinig at pagsasabuhay niya. Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa katauhan ng ating mahal na kapatid na Marlene de la Cruz. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito sa mga alagad, sa CAPS, sa choir, sa pasyente at sa mga tagasunod. Napakaganda po ng tema ni kapatid na Dory na ang pakikinig at pagsasabuhay. Noong una po nung nadako ako dito, hindi ko po alam iyon sapagkat ang naghahari at ang nangunguna po sa akin bilang tao ay ang aking isip at ang aking puso. Subalit, purihin, dakilain ng Ama sa pamamagitan ng aking pakikinig sa bawat mensaheng iniluluwal ng ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu. Doon ko po naramdaman kung paano niya ako binago, kung paano niya ako binigyang mabuti ng pandama, at lalo-lalo kung paano niya sa akin ipinadama na ang Diyos na buhay sa dakong ito ay talagang buhay na buhay sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat nung una po ako na madako dito, aaminin ko po na bilang tao, talaga po nagsusuri, nagmamasid kung ano ang nagaganap sa loob ng dambanang ito. Subalit, purihin, dakilain ng Ama, habang nakikinig at isinasabuhay ko ang mga banal na aral na iniluluwal ng ating mahal na Apo Kunching sa araw-araw, ay doon niya po ako unti-unting binago ang aking pandama. Sapagkat sa bawat oras, sa bawat segundo ng aking buhay, kapag napapakinggan ko po ang mensahe ng Banal na Espiritu sa dakong ito, talaga pong napupuspos po ako ng Banal na Espiritu. Hindi ko po maramdaman kung ano po yung nararamdaman ko sapagkat galak na galak po ang puso ko na
yung po palang mensahe na yun po pala ang kalakasan at bitamina ng aking katauhan. Subalit, nagpapasalamat din po ako sa mga taong ginagamit na tumatayo dito sa harapan. Lalo-lalo na po kay Mother at kay Mami Beth, kay Nanay Mirna, sa pag-awit niya. Talaga pong nadadama ko po kung paano kumikilos ang Panginoon sa dakong ito bilang ginagamit po sila ng Espiritu. Kaya po mga kapatid, kapag po tayo nagpapabless sa harapan na ito, wag po natin basta-basta na tatayo lang po tayo sa harapan na ito at magpapabless sa kanila, kundi damhin po natin sa puso at isip natin ang nangungusap at ang nagpapahayag po sa ating harapan ay ang banal na Espiritu bilang katauhan na ginagamit nila. Sapagkat kapag po ako nagpapabless talaga sa mga alagad na ginagamit dito, damandaba ko po talaga kung paano po ako minamahal ng Panginoon, kung paano po niya ako hinangon nung dating buhay ko. Sapagkat sa bawat mensahe po nila, talaga pong ipinadadama nila kung paano ang aking pinagdaanan. Kay buti, kay dakila na Ama, sa bawat oras, talaga pong ipinadadama nila ang pagmamahal sa akin sapagkat sabi nga po ng banal na Espiritu, kapag siya ang nadama mo, talagang wala ka nang hahanapin pa sa buhay mo, kundi siya na lang sa araw-araw, makatalim at makasunod ka sa kanyang atas sa'yo. Kaya yan po ang aking pinagsusumikapan na sa araw-araw ng aking buhay, hindi lang mapakinggan ang kanyang mga salita, kung hindi ito po ay masagawa ko para malugod lalo po sa akin ng Panginoon. Iyon lang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Talaga po nung una siya na nakikita ko po siya dito, kahit po ako nagagalak sa kanya, sapagkat batid ko po at damang-dama ko na taimtim siyang nakikinig. Sa pakikinig po niya, di po ba siya rin ang nakinabang? Amen po ba? Kapuspusan ang naging dulot sa kanya, kaya nga po ngayon, isa na siyang hinirang. Amen po ba? At sa kapuspusan po niya at sa pakikinig, sa buhay niya, yung galak na natanggap niya, yung galak na naramdaman niya, gusto niya rin maipadama sa mga mahal sa buhay niya. Natatandaan kong ibinahagi niya, matagal na niyang minimiti na maisama yung minamahal na ina niya. Subalit, nagkakaroon ng balakid. Subalit, takda-takda nga po at ngayon nga inarito. Naitanong ko nga sa kanya kanina po, kapag tinawag ko ba yung nanay mo, tatayo kaya? Ako na lang kapatid, sabi niya. O hindi, sige kako, may itatanong na lang ako. Kasi nais ko pong itanong sana. Subalit, buhay ang Diyos. Sa katawan po na mahal na Mami Beth, na itanong na sa inyo kung ano na ba ang naging dulot ng pakikinig nyo sa dakong ito. At batid po namin, nakagalakan ng nakamta nyo sapagkat mula po nang matungo kayo sa dakong ito na maisama kayo ni kapatid na Marlene, kita niyo po hanggang ngayon naririto kayo. Amen po ba? Masarap po ang makinig. Amen po ba? Masarap makinig sa mga aral niya kaysa sa pakikinig sa mga tao. Di po ba? Amen. Tulad po ng tinura ng Mami Beth. Kailangan po, yamang kayo ay naririto. Lahat po ng mga ginagamit sa harapan nyo, matamang pakinggan nyo. Sapagkat sabi ko nga rin po at tinuran din po ni Mami Beth, hindi naman po nung ganang mga sarili namin ang nais naming tumayo sa harapan nyo, kundi ito ay mula rin sa ating Panginoon. Kalooban din po niya ito. Pagkat kami din po nais naming maibahagi sa inyo kung paano nga rin po ba nung una kami. Tulad din po ninyo kami nung una, nakaupo lang, tagapakinig. Subalit sa taimtim, matama naming pakikinig at minithi namin na maisabuhay ito. Ito na po kami ngayon. At nais po namin na yun ay makamtan nyo rin, mga minamahal na kapatid. Huwag nyong sayangin. Sabi nga po ng banal na Espiritu, kung natatandaan nyo, araw-araw iba ang mensahe. Kaya po di po ba nakalulumbay na kapag isang araw wala ka dito, na mismo yung mensahe sa araw na ito. Amen po ba? Kaya mga minamahal na kapatid, kung nagagala kayo sa pakikinig, tara na po sa tuwin ay pakinggan ang aral ng ating Panginoon. Itimo sa ating puso, sa ating isip,
at mithiin na ito ay maisabuhay para po walang masayang. Sapagkat tayo rin po ang makikinabang. Amen po ba? Ngayon naman po, nais kong tawagan ang anak na ito. Bagamat hindi pa po ibinibigay ang lubusang kagalingan, subalit batid po natin na unti-unti ibinibigay na sa kanya ang kagalingan ito, subalit higit na may pinagaling na sa kanya sa pamamagitan po ng pakikinig niya. At nais ko pong ibahagi niya sa pamamagitan ng pakikinig niya, ano na po ba ang naging dulot sa kanya. Nais ko pong tawagin ang kapatid na ito. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Edith. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong pong ito. Ang nais ko lang pong ibahagi sa inyo, pakikinig at pagsasabuhay. Sa araw-araw pong pagpunta ko dito, marami din po akong natutunan. Una po ang mensahe ng banal na espiritu na kung gusto mong mapatawad ka, magpatawad ka. At narinig ko din po sa mga kaps na yun daw pong mga nakagalit niya, pinuntahan niya. Iniisip ko, sabi ko, paano ko pupuntahan yung nakagalit ko? Hindi naman nga po ako nakakalakad. So, ang ginawa ko po, binuksan ko po yung internet, nagpa-load po ako sa FB. Minessage ko po yung mga tatlong hindi ko po kasi nakasamaan ko po ng loob, matagal na. Sabi ko, kung ano man yung hindi natin magkakanuwa noon, sabi ko, kalimutan na natin. Sabi ko, pasensya ka na sa akin. So, hindi sila agad nakareply. Sabi ko, baka hindi ako napatawad. Tapos nga po, nung nakaraan, kinaumagahan, inopen ko po yung Facebook ko, nakita ko po, okay na yun. Tanaluha po kasi, okay na po kami, nagkapatawaran na po kami. Para magaan po pala sa pakiramdam yung mabigat dito sa damdamin mo na gano'n, na may kaaway ka. Parang hindi po pala mabigat po sa dibdib pagka yung may kaalitan ka, nakakagaan po pala ng damdamin yon. Kapag nga po nagme-mensahe ang mahal na Apo sa pamagitan po ng banal na espiritu, minsan nga po, parang tumitimo po sa dibdib ko na sa kabila ng mga kasalanan ko, nandito pa ako ngayon. Dahil po sinasabi niya na mahal ko kayo. Pero marami po akong kasalanan eh. Bakit po ako nandito? Kasi mahal niya ako. Nung mga nakaraan po kasi, marami po. Nagkakasamaan po kami ng loob ng nanay ko. Nagmensahe po ang banal na Apo na sabi niya, mga sutil. Tumugon po sa dibdib ko, sa puso ko kasi, minsan po kasi nag-aamay po kami ni nanay. Po kasi ako pala sagot, pag may sinabi, agad nakaganon, agad nakasagot, ganon. Kaya nga po, sabi ko dapat pala hindi ganon, dapat pala kasi po mula nung maliit po ako, marami na po siyang hirap sa akin kasi nga po na-polio ako, hanggang sa ngayon na nagkaroon po ako ng kaya sabi ko, yung mga nagagawa ko na kasalanan, hiningi ko po ng tawad sa Ama. Mahirap po pala yung ganon. Kaya nagpapasalamat po ako kasi nandito po ako. Iyon lamang po, marami pong salamat. Salamat, mahal na kapatid.
hindi po balakid ang karamdaman. Amen po ba? Kung malakas naman ang pandinig mo, sa mga naririnig niya sa araw-araw na pagtungo niya, totoong may natanggap na po siya, di po ba? Yung kababaan ng kalooban, kung ano yung mga naririnig niya na isa sa buhay niya na ito. Kaya nga tinuran po kanina, hindi pa man ipinagkaloob ang lubusang kagalingan, subalit unti-unti na pong ibinibigay sa kanya. Subalit higit po ang pinagaling sa kanya ay ang kanyang kalooban. Amen po ba? Buhay ang Diyos. Bagamat narito na po ang mahal na Apo Conching, sa kapahintulutan po ng ating mahal na Apo, nais ko pong tawagin ng mga kapatid na ito upang ganap na kayo ay gisingin ang diwa, kalooban nyo, upang maging handa kayo sa pakikinig ng mga banal na aral sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Conching. Amen po ba? Nawa po magising kayo, yung diwa ninyo, ang puso nyo, ano man ang marinig nyo, ipasok ninyo upang ganap na kayo ay may mata mo. Amen po ba? Nais ko pong tawagin ng mga kapatid na ito upang mag-alay ng awit. Tinatawagan ko ang mahal na kapatid na Mirna at Alan Andrada. Purihin ang Ama, pagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Bagaman po at narito na ang ating minamahal na Apo Conching na pinakahihintay ng lahat, maging ako sa aking sarili. Parang naging kasi po, ang damdamin ko, sabi ko nga po, maging sa misyon, kapag po kasi ang katauhan ng ating mahal na Apo ay pinaluwal na ng ating Panginoon, maging ako po ay nagmiminti ng makapakinig. At sabi ko nga po, marami pang pagkakataon sa bawat pag-awit. Subalit, sa kapahintulutan po, wika nga ng isang kapatid, huwag mong pangunahan ang banal na Espiritu. Napakaganda po ng tema, kaya po gustong-gusto ko pong magbahagi na lamang, hindi umawit, subalit ang panawagan ng Ama ay mag-aalay ng awit. Isa po itong pagsasabuhay sa pakikinig. Tinawag ka ng Ama sa kaukulang nasan niya, huwag mong baliin. Kaya po, sa sarili ko, parang nais kong awitin kanina, kahapon pa, naririnig ko po sa pahayag ng mahal na Apo. Paulit-ulit sinasambit yung oras na. Subalit siguro po, marahil ito nga ang kaloob. Simula po ito nung araw na nag-facilitate ang ating kapatid na Pearl, yung pagtanggap at pagpapakababa, kung paano mo tatanggapin ang kalooban ng Diyos. Ngayon naman po ay pakikinig at pagsasabuhay. Purihin ang Diyos. Sabi ng isang kapatid na nagpahayag, sa pakikinig mo, dalawa ang maririnig mo. Isang mabuti at isang masama. Kung bakit pinaaawit sa akin ng Amang awit na yon, naririnig ko rin sa katauhan ng mahal na Apo. Ang takot ay nasa isip lamang. Huwag kayong mag-alinlangan. Kaya po ngayon, kung nasisilayan yung may iba yung sigla sa aking pagtupad, sa isang iglap, sa aking pakikinig, isinabuhay ko po ang katotohanan na kung anong naririnig mo at sinasabuhay, nararamdaman mo, yun ang magaganap sa buhay mo. Kaya po, pakamahalin natin ang kaloob ng Diyos sa bawat araw. Ang mga banal na salitang pahayag mula sa katauhan ng mahal na Apo ay magdudulot sa atin ng lakas, sigla at pag-asa. Kaya po, Ama, sa pagkakataong ito,
Alay namin ang awit ito sa iyo at gayon din sa mga kapatid ko. Salamat po. My Lord, there's only in my life the only things that's right. My dear Lord, your every breath that I take, your every step I make, I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my dearest Lord. Two hearts that beat as one. Our lives has just begun. Forever, I hold you close in my arms. I can't resist your charms. And Lord, I'd be a fool for you, I'm sure. You know I don't mind, 'cause you mean the world to me. Oh, I know I found in you my dearest I'd be a fool for you, I'm sure. You know I don't mind, 'cause you'll be the only one, 'cause no one can deny this love I have inside, and I'll give it all to you, my love, my dearest love. Salamat po. Thank you, Lord. Sarap po, no? Dinuyan po ba kayo? Ang sarap po ng pakiramdam, ano po. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Paalala lang po, bukas po ang gawain ay magsisimula po ng 12 ng tanghali. May mission po kasi ang mahal na apo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi sa araw na ito. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo upang